Mga kapatid, bago po natin pag-usapan ang tungkol sa 7 mangkok ng paghatol na mababasa sa aklat ng Apokalipsis 16, mahalagang maunawaan po natin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang mga babalang ito sa Biblia ay hindi ibinigay ng Diyos upang takutin lamang ang tao, kundi upang anyayahan tayong magsisi at bumalik sa Kanya habang may panahon pa. Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Hindi niya nais na mapahamak ang sinuman. Sinasabi sa Biblia sa aklat ng Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagtatagal tungkol sa kanyang pangako, kundi siya'y mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa tao na magbago ng buhay. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao, bukas pa rin ang pintuan ng Diyos para sa mga taong lumalapit sa Kanya. Sinasabi rin sa aklat ni Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y masusumpungan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at manumbalik sa Panginoon. Ito ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lumapit sa Kanya. Talikuran ang kasalanan at magbagong buhay. Sapagkat darating ang panahon na ang mga babala ng Diyos ay matutupad. Darating ang araw ng paghatol at ito ang ipinakita sa mga pangitain sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit habang tayo ay nabubuhay pa, may pag-asa, may pagkakataon pa para sa pagbabago. Sinabi rin ni Jesus sa aklat ng Lucas chapter 13 verse 3, malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay gayon din ang mga papahamak. Kaya ang mensahe ng Biblia ay malinaw. Magsisi, lumapit sa Diyos at magbago habang may oras pa, sapagkat ang mga sumusunod sa Diyos at nananatiling tapat sa Kanya ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Narito ang mahabang paliwanag na batay sa Biblia tungkol sa 7 mangkok ng puot ng Diyos na mababasa sa aklat ng Apokalipsis chapter 16 verse 1 to 17. Ito ang paliwanag sa 7 mangkok ng Apokalipsis. Ang 7 mangkok ay huling mga paghatol ng Diyos sa mundo bago ang ganap na pagwasak ng kasamaan. Ipinakita ito sa pangitain na ibinigay ng Diyos kay Apostol Juan upang babalaan ang mga tao. Sinasabi sa aklat ng Apokalipsis chapter 15 verse 1 na ang 7 salot na ito ay huling mga salot, sapagkat sa mga ito ay natutupad ang puot ng Diyos. Ibig sabihin, ito ang huling yugto ng paghatol ng Diyos laban sa kasamaan ng mundo. 1. Unang mangkok, masasamang sugat. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 2, ang unang anghel ay nagbuhos ng mangkok sa lupa at nagkaroon ng masama at mabigat na sugat. Ang mga taong may tanda ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan, ito ay parusa sa mga taong tumanggap sa kapangyarihan ng halimaw at tumalikod sa Diyos. Ang sugat na ito ay nagpapakita ng kaparusahan sa mga taong pinili ang kasamaan. Ito ay kahalintulad ng mga salot. Sa aklat ng Exodo chapter 9 verse 10, kung saan nagkaroon ng mga sugat ang mga taga-Ehipto dahil sa pagtutol nila sa Diyos. Pinapakita nito na ang Diyos ay makatarungan at hinahatulan ang kasamaan. At number 2, ikalawang mangkok, ang dagat ay naging dugo. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 3, ang dagat ay naging parang dugo ng patay at lahat ng may buhay sa dagat ay namatay. Ito ay nagpapakita ng matinding paghatol ng Diyos sa mundo, ang dagat, na nagbibigay ng buhay at kabuhayan sa tao, ay nagiging simbolo ng kamatayan. Ito ay kahalintulad ng ginawa ng Diyos sa aklat ng Exodo chapter 7 verse 20.
kung saan naging dugo ang tubig ng ilog Nile. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may kapangyarihan sa buong kalikasan. At number 3, ikatlong mangkok. Ang mga ilog ay naging dugo. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 4 to 6, ang mga ilog at bukal ng tubig ay naging dugo. Ipinaliwanag mismo ng anghel ang dahilan, sapagkat kanilang ibinuhos ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at sila'y iyong binigyan ng dugo upang inumin. Ibig sabihin, ang parusang ito ay makatarungang hatol dahil sa pagpatay sa mga lingkod ng Diyos. Sinasabi rin sa aklat ng Mateo chapter 23 verse 35 na pananagutan ng mundo ang dugo ng mga matuwid na pinatay. At number 4, ikaapat na mangkok, matinding init ng araw. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 8 to 9, ang araw ay binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa matinding inis. Ngunit kahit sa paghihirap na ito, sinabi ng Biblia na hindi sila nagsisi upang luwalhatiin ang Diyos. Ipinapakita nito ang katigasan ng puso ng tao. Katulad ng sinabi sa aklat ng Roma chapter 1 verse 21 na kahit alam ng tao ang Diyos, hindi pa rin nila siya niluluwalhati. At number 5, ikalimang mangkok, kadiliman sa kaharian ng halimaw. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 10 to 11, ang kaharian ng halimaw ay napuno ng kadiliman at ang mga tao ay naghirap. Ang kadiliman ay simbolo ng pagbagsak ng kapangyarihan ng kasamaan. Ito ay kahalintulad ng salot ng kadiliman sa Ehipto na mababasa sa aklat ng Exodo chapter 10 verse 21. Ngunit kahit dito, sinabi ng Biblia na hindi pa rin nagsisi ang mga tao. At number 6, ika-6 na mangkok, natuyo ang ilog Euphrates. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 12, ang ilog Euphrates ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Ito ay paghahanda para sa huling digmaan ng mundo laban sa Diyos. Tinawag itong labanan sa Armageddon. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 16, ito ang panahon kung saan magsasama-sama ang mga kapangyarihan ng mundo laban sa Diyos. Ngunit sa huli ay matatalo sila. At number 7, ikapitong mangkok, ang huling paghatol. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 17, ang ikapitong anghel ay nagbuhos ng mangkok sa hangin at may tinig mula sa langit na nagsabi, "Naganap na." Ito ay tanda na natupad na ang hatol ng Diyos sa kasamaan ng mundo. Kasunod nito ay napakalakas na lindol, pagbagsak ng mga lungsod, malalaking tipak ng yelo mula sa langit. Ito ang huling yugto na paghatol ng Diyos bago dumating ang kanyang kaharian. Ano ang dapat gawin ng tao? Ang mga babala sa Apokalipsis ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi paanyaya ng Diyos upang magsisi ang tao. Sinasabi sa aklat ng Pedro chapter 3 verse 9, hindi ibig ng Panginoon na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. At sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 42, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Ang 7 mangkok ng Apokalipsis ay mangyayari dahil sa pagtanggi ng mundo sa Diyos, pagsamba sa halimaw, pag-uusig sa mga lingkod ng Diyos, patuloy na kasalanan ng sangkatauhan. Ito ay huling babala ng Diyos bago ang ganap na paghatol. Ngunit para sa mga taong sumasampalataya at sumusunod sa Diyos, may pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.